fades when you are near. Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Chains are broken in your name. In you we are never the same. Your power flows like mighty streams, fulfilling all our dreams. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Your name is power, life, and peace. By your word our fears release. You are the hope that fills our soul. In you we find our goal. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Hello, and welcome sa Russia TV mga kapatid. At meron tayong debate na magaganap ngayon between Patripasyanism and Bantay Pinto mga kapatid. Ayan. Mag-mute muna kayo bro. Mag-mute muna kayo. Okay. At ang ating topic mga kapatid ay patungkol dito sa side ko lang muna ha. Patutunayan ko na si Satanas at ang kanyang mga kampon sa mundong ito ang ayaw mamatay ang Diyos. So again mga kapatid, ang topic natin ay patutunayan ng ating affirmative na si Satanas at ang kanyang mga kampon sa mundong ito ay ayaw mamatay ang Diyos. Affirmative natin mga kapatid, one of the founder, lalo na dito sa Pilipinas, Brother Ben Telador ng Patripasyanism mga kapatid. Negative naman, si Brother Zach Jacob Resort mga kapatid, isa siyang Bantay Pinto. Ayan. So, sa ating setup ng debate, meron tayong 10 minutes sa presentation, 7 minutes sa pagtatanong, 10 minutes sa rebuttal, 7 minutes sa ating second cross, at meron tayong 5-minute na final conclusion. Mauuna si negative, mahuhuli si affirmative. Sa ating rules mga kapatid, since nag-update tayo ng rules, at this is I think first time na updated na rules si Tatay Ben at Brother Zach. So basahin ko muna. Rule number 1, limit sa pagsagot. Ang lahat ng sagot ay kailangan sagutin ng 20 seconds maximum. Either ito ay close-ended or open-ended question. Kung titigil ang sumasagot ng at least 5 seconds mga kapatid, magbibilang ako ng 5 segundo.
At pag hindi na siya umimik, ay in-next question ko na. At kung meron naman siyang hinahanap, tuloy-tuloy pa din yung 20 seconds hanggang maubos. Rule number 2, kung close-ended ang question or categorical, kailangan sumagot doon sa pagpipilian muna bago magpaliwanag. So, kung meron tayong tanong na yes or no, tama or mali, pula or puti, pili muna mga kapatid bago tayo magpaliwanag ng 20 seconds. At kung hindi klaro yung sagot niya sa categorical, pwedeng tumawag ng moderator ang nagtatanong at ipapaklarify kung ano ba talaga yung sagot niya. Rule number 3, 10 seconds explanation rule. Kung hindi niya sasagutin ang tanong, maaari lamang niyang gamitin ang rule number 3. Ito yung 10 seconds na pagpapaliwanag kung wala doon yung sagot niya. So tumawag lang ng moderator kung gustong gamitin ang karapatan nito. Rule number 5, sagutin ang tanong na naaayon sa tanong. So kung meron tayong tanong na sino, probably magbibigay tayo ng pangalan kung ang tanong ay kailan or saan. Magbibigay tayo ng lugar o saan nyo kinuha yung informasyon na yan. So, maging responsive tayo sa tanong mga kapatid. At by the way mga kapatid, yung mga sagot na wala, tinatanggap ko pa din yan as a valid answer dito sa rule na ito. Rule number 5, limits sa first stand. So, sa first stand mga kapatid, doon lang pwedeng magtanong sa inilatag ng katunggali. At kung sinabi niya ay di ko pa nilatag yan, Mr. Moderator, agad-agad in-next question ko yan at sasabihin na ng moderator. At hindi na pwedeng mag-counter objection or mag-objection yung kabilang panig. So, he can change his question or her question mga kapatid at mag-next question na. So, sa rebuttal, doon na pwedeng itanong ang lahat. Rule number 6, ito yung parusa na 2 warning galing sa akin. So, meron tayong -1 minute dyan. At bihirang-bihira naman talaga ako magbigay ng warning, no? Rule number 7, bawat senaryo ng objection, 1 beses lamang maaaring magpaliwanag. 1 objection lang at hindi susundan ng sunod-sunod na objection. At 1 clarification lang din every question. At no objection during final conclusion. Rule number 8, no insult about physical appearance mga kapatid. Hindi ko pinapahintulutang mabanggit yung mga panlalait physical, gaya ng kulay ng balat or laki ng katawan and etc. mga kapatid. Kasama dito yung mga pagmumura na nakasanayan pero labas doon. Gaya ng mga salitang kulto kayo, sa demonyo kayo, sinungaling kayo or kahit na mga ganon, pinapayagan ko pa yung mabanggit mga kapatid at out of topic are not accepted. Ako yung magde-decide niyan syempre. Rule number 9, no challenge question. Ito yung mga tanong na kung mabasa ko or paano kung mabasa ko, italo ka na or mali ka. So, yung mga ganun na tanong mga kapatid, hindi ko papayagang may tanong kahit pa sumang-ayon yung kabilang panig. Rule number 10, para sa sensitive question. Pinapahintulutan kong magtanong ng mga sensitibong paksa o personal na buhay. Ngunit pwede din pumili ang sumasagot ng pwede niyang tanggihan ang tanong na iyon dahil sa isang that is too personal and sensitive question. Rule number 11, disconnection time limit. Meron lamang tayong 7 minutes na time maximum para makabalik ang ating debater at kung lalampas doon ay i-end na natin ang ating debate. Rule number 12, moderator special authority. Bilang moderator, meron akong kapangyarihang magtakda ng mga bagong rules na hindi nakasaad dito mga kapatid. Kung ito lang naman ay kinakailangan, ang aking pasya ay laging final and executory. Dito naman mga kapatid sa rule number 13, yung aking liability disclaimer mga kapatid, bilang tagapamagitan, bilang moderator, ako po ay nagsisilbing tagapangasiwa lamang ng debate ninyo at hindi responsible sa anumang pananaw, paniniwala o pahayag ng mga speaker o debater mga kapatid. Ang mga sagot at opinion ay pananagutan ng mismong nagsalita. Hindi rin ako mananagot sa anumang hindi pagkakaunawaan, pagkasira ng relasyon o iba pang aspeto o epekto dulot ng nilalaman ng debate na ito. By the way mga kapatid, ako nga pala si Rasha Vista. Ako po ay isang Catholic. I am doing this nagmo-moderate almost 5 to 7 years mga kapatid. At ako po ay isang one of the member ng Templar of Truth at ako po yung tatayong moderator, streamer, timer sa debate na ito. So sumasang-ayon ba ang ating affirmative sa lahat ng nabanggit? Sangayon.
Thank you. At Sang-ayon, Mr. sumasang-ayon. Moderator. Thank you. So sumasang-ayon din ba ang ating negative? Naka-mute ka, bro? Bro, naka-mute ka, bro. Hello, hello. Yan. Hello. Yan, Okay, bro. thank you. Nakamute pala. Yes, bro. Okay. So, before natin simulan na ang ating debate, syempre gusto ko muna sila magpakilala, mga kapatid, sa hindi nakakakilala. At saan ba galing yung topic na ito? Bakit kayo nagkaroon ng ganitong paksa? At syempre, ano yung inaasahan ninyo sa inyong katunggali? Unahin natin yung ating affirmative. Pakilala ka, kapatid. Okay, purihin po ang Panginoong Jesucristo, si Yeshua Hanasri Vimelagayudim, ano? Ako po si Aman de Castro ng Patripasyanism Belief. Naging co-founder po ako simula kina Nuetos at Praxias at na sila Sabelius at naging heretic daw. Pero pagtatanggol ko po, ang Biblia ang sasagot sa debating ito. So, makinig po kayo mabuti at sundan ang aming discussion. Yun lang. Maraming salamat. Dito naman tayo sa ating negative, bro Zach. Kilala. Hello, good evening, good morning, good afternoon to all of you viewers sa mga panig ng mundo, no? Mga kapwa ko Pilipino at sa mga foreigners, no? May subtitle naman ito. So inyong mauunawaan ang aming paksa. At once again, I am Zach Jacob from Bulacan. At kaya namin nabuo ang paksa na ito sapagkat ito po ay ang layunin ay makapamulat po tayo ng mata, no, na kung paano po natin isasandiganan, no, ang ating pananampalataya ayon sa tamang katwiran. At ang akin pong gagawin po dito ay patutunayan na nagkakamali po ng akusa ang ating kaibigang si Ben na co-founder ng Patripasyanism. Magandang gabi at salamat, Mr. Moderator. Okay, so that is Zach din, mga kapatid, ang tututol sa topic ngayon. So again, mga kapatid, kung gusto nyo yung mga ganitong content, please share yung ating live streaming. I know, mga kapatid. Uy, okay, so mga kapatid, I know this is unusual. At first time ko din itong ma-debate yung ganitong topic. Napakaganda nito. At I hope marami tayong matutunan. So please tag your friends and comment, mga kapatid, dahil magbabasa ako ng mga comment after nilang mag-cross-examination. Ayan, so simulan na natin ang ating debate, mga kapatid. At again, ang ating topic ay si Satanas at ang kanyang mga kampon sa mundong ito. Ang ayaw mamatay ang Diyos. Brother Ben ng Patripasyanism, 10 minutes. Nakikita ko na yung screen mo, bro. Your time start now. Okay, so purihin ang Panginoong Yeshua, no? Ang Diyos nila Abraham, Isaac at Jacob sa Acts 3:13, no? So, mga minamahal, ang Biblia po natin ay prophetic book po 'yan, no? So, simula po sa napakahabang panahon, simula Genesis to Malakay, yung 400 years noong sinasabi nilang 70 weeks of Daniel, for how many thousand years, no? Isinulat po yan ng mga propeta na may mamamatay. Simula Genesis to Malakay. Wala pong kasinungalingan dyan, dahil tayo nasa katotohanan lang. At ang totoo po niyan, magsusuicide yung Diyos dyan. Ngunit ano ang tawag doon sa suicide na yun? Na marami ang tataka, akala nyo lang sa suicide, basta nagpakamatay. Yun ang pagkakamali natin. So, ang suicide po na ginanap ng Diyos dyan ay tinatawag na altruistic suicide o kaya ay selfless sacrifice. Ang tawag sa pagpapakamatay dahil sa pagmamahal sa kapwa, dahil gusto mo siyang iligtas, ay altruistic suicide. Ano? Sa maaari itong tawaging sacrifice para sa iba. Pagtataya ng buhay para sa kapwa. Sa mga kwento ng kabayanihan, pag-ibig, madalas na nakikita ang ganitong uri ng sakripisyo bilang isang dakilang gawa ng pagmamahal at pagmamalasakit sa kapwa.
Ganun po tayo inibig ng Diyos. Ha? Hindi po yan nagpapatay ng iba. Kaya sabi diyan sa screen ko, lahat na po binigay ng Diyos yan. Maging death, nor life, angels, powers, lahat na sinabi niya. Na hindi ma-separate from the love of God, which is in Christ Jesus, our Lord, the one Lord of Israel. Siya po ang umibig sa atin, kaya nga sabi diyan, love of God in Christ. Hindi po pwedeng ako yung Diyos tapos iba nagmamahal sa inyo. Wala pong ganun, no? Kaya sabi diyan, walang umakyat sa langit kundi bumaba. Sa mga nanonood po nito, gusto kong ipahiwatig sa inyo, kapag binasa ko ang mga hula sa Old Testament, sumakay kayo ng washing machine, kung meron kayo dyan, wala naman time machine, no? Sumakay kayo, puntahan nyo sila David sa kwarto nila, nung oras ninyo, pag sinabi kong 100, 1,000 BC, pumunta kayo sa 1,000 BC. Alisin nyo muna yung mga helicopter na yan, mga kotse na yan. Alisin nyo lahat ng internet na yan. Pupuntahan nyo lang sila sa kwarto nila. Ano? So ngayon, anong nangyari dyan, walang ibang umakyat at bumaba, kundi son of man, sabing ganon. By Diyos na yan eh. Ngayon, dun sa for God so loved the world na marami ang hindi nakaunawa nito, sinabi kasi na ang God, the love of God is in Jesus Christ. So for God so loved the world, Jesus Christ loved the world. No? That He gave His only begotten Son. Hindi po yan anak. That is Himself. Yan ang katawan mismo ng Diyos nang siya magkatawang tao. At yan po'y patutunayan itong 1 Peter 1:10-11, which the prophet, inihula ng mga propeta, sabi diyan, who prophesied the grace that should come unto you. At sinabi po diyan, what manner of time the Spirit of Christ, which in them did signify. Espiritu ni Kristo ang mga nasa propeta sa Old Testament. Tandaan ho ninyo, isa lang ang Espiritu ng Diyos, iisa lang ang Espiritu ang umiikot dyan sa Biblia. Kaya kung si Kristo ay Espiritu ng Diyos, sa Roma 8:9, yan tumitira sa inyo, siya na yung Diyos. No? Wala namang ibang espiritu ang Diyos eh. One spirit lang ang Bible, one jealous God. Kaya nga sabi diyan, greater love had no man this that a man laid down his life for his friend. Tayo ang kaibigan ng Diyos. Hindi pwedeng kaibigan ko si Isaac, ang pinapatay ko si Russia. Wala hong ganun, no? Ako mismo ang gagawa ng paraan para kayo ligtas. Yon ang nangyayari ho diyan. Kaya nga sabi sa Exodus 12, sabi diyan, ang summary po ng Bible, ito tandaan nyo lahat, ang summary of the whole Bible is Paskwa. Ang Passover noon ng Lamb. Yan ang summary ng buong Biblia. Tandaan po ninyo yan. Kaya nga sinabi kila Moses na kinakailangan sa Passover na yan ay hindi mababali yung buto ng kordero. Ano? Sinabi diyan na i-execute ng Diyos ang judgment, pero paano kayo maliligtas? Sinabi ng Diyos diyan, and the blood shall be to you. Sabing ganon. Maglagay ka ng blood ng tupa sa pintuan ng, sa hamba ng pintuan ng inyong pinto, at lahat ng walang dugo, patay kayo. Tandaan niyo yan. Ang Biblia po ay, the whole summary of the Bible is the Passover of the Lamb. Tandaan po ninyo yan, no? Kaya nga sinabi sa Exodus 12:46, dahil espiritu ni Moises, pumunta kayo ngayon sa time ni Moises, dahil sumakay kayo sa washing machine nyo, wala nang time machine, sinabi dyan, you break a bone thereof. Hindi babali yung buto ng kordero na yun. Yun yung sa time ni Moses. Pagdating sa dyan 1936, bumalik kayo sa New Testament, sinabi dyan, these things were done that the scripture should be fulfilled. Tutuparin ko lang, dahil ako yung Espiritu ni Kristo. Siya yung nagpahula kay Moses. A bone of him shall not be broken. So natupad, hindi mabali yung kordero na yun. Hindi mababali ang buto. Kaya sinasabi ni Kristo, if you believe Moses, you have believed me. For he wrote of me. Hindi sinabing wrote of us. Ibig sabihin, Diyos na siya ni Moses, kaya nga puro me yan eh. Ngayon, nung si Kristo ngayon ay dumating, dahil kailangan siyang mamatay from Genesis to Malakay, mamamatay siya. At pinaalam ni Kristo, sinabi niya yan, suffer many things, the elder and chief priest, madadala ako sa mga pari and be killed and be raised again the third day. Sabi niya, for the time forth began Jesus to show him to his disciples how that may go on to Jerusalem and suffer many things. Ngayon, ano ginawa ni Pedro? Kinuha niya si Pedro, kinuha siya ni Pedro at Peter took him and began to rebuke him, saying, be it far from the Lord, this shall not be unto thee. Hindi mangyayari, hindi ka pwedeng mamatay. Ano sinabi ni Kristo? Hindi nyo kasi kilala si Kristo nun. Hindi nyo kilala dumating sa 1 Corinthians 2:8, King and the Lord of glory yan.
But he turned and said unto Peter, get thee behind me, Satan. You see? Lahat ng gustong hindi mamamatay ang Diyos, nandiyan kayo kay Satanas. Dahil inahadlangan nyo yung plano ng Diyos simula Genesis to Malakay na siya'y magpapakamatay na tinatawag na altruistic suicide. Magbibigay siya ng buhay para sa ating kaligtasan. Yun ang katotohanan dyan. Ganun yung tayo kamahal. Ngayon, si Satanas, hinahadlangan siya. Anong sinabi ni Kristo? Ha? Ano ang sinabi niya? For those sovereigns not the things that be God. Iniisip mo lang sa tao, hindi sa Diyos. Sabi niya gano'n. Iniwala na yan eh. Kaya sa Psalm 22:1, punta kayo sa time machine, punta niyo si David, wala pang aeroplano, wala pang kotse, lahat-lahat. Punta kayo sa kwarto niya. Sinusulat niya yan. My God, why hast thou forsaken me? Pagdating sa 22, araw at gabi, nagdadasal siya sa Gitsemani. Pagdating sa 22:15, my tongue cleaveth to my jaw, mauuhaw siya. Pagdating sa 16, they pierce my hand and my feet. Isipin ninyo yan. Nasa time kayo ni David, pumasok ka sa kwarto niya, silipin niyo sinusulat niya. Pinasusulat yun ni Kristo. Oh, wala pang internet noon, walang kotse. Nandun lang siya sa kwarto niya. Adi silipin niyo, sino nagpapasulat? Adi si Kristo na. Dahil sinabi nga, Espiritu ni Kristo nandun eh. Isa lang ang Espiritu ng Diyos. One jealous God. O, di pinakwento na. O, pinakwento na kay David mangyayari sa akin. O, sasabihin ko, into your hand I commit my spirit. Sinulat niya yan. O, ano nangyari? Nung dumating yung katuparan, sa John 19:28, after this Jesus, knowing that all things were not now accomplished, that the scripture might be fulfilled. Tutuparin ko lang yan. Set iters. Nauho ko. Oh. Kaya nga sa 22:18 ng Salmo, they part my garments among them. Balik kayo kay David, dun sa kwarto niya. Isinulat magpupustay damit. For how many thousand years yun? 1,000 years, 900, 700, 800, 400, until 1 AD. May nakatupad ba noon? Wala. So, nung dumating yung 33 AD, may nakatupad. They part my garments among them. Saan natupad? John 19:24. They said, therefore among themselves, let us not rend it, but cast lot for this. Remember this, that the scripture might be fulfilled, which they parted my raiment among them and for my vesture. So remember this. That's why, sinasabi ko sa inyo, sa time ni Isaiah, sinabi na yan, na merong tupa. He was oppressed and he was afflicted. Yet opened not his mouth. Nasa Isaiah, pumunta ka kay Isaiah. Wala pang kotse, walang internet, wala lahat, electric, wala. Sino nagpapasulat dyan? Siyang mag-isa? Oh, yung Diyos na. Si Kristo na nagpapasulat dyan. Kaya nung dumating si Kristo, millisecond na lang ang buhay niya, ginanap niya. Kaya nga nung naganap niya yan, sinabi doon, si Satanas ay bumabagsak na parang lintik simula sa langit. Nakuha nyo? Kaya nga millisecond ang buhay na lang ni Kristo nandyan. Oh. Kaya nga yung sanggol na yon sa Revelation, may nagsasabi dyan na wala nang Diyos nung namatay si Kristo. Nung nasa lupa siya. Doon nga bumagsak sa Satanas eh. Doon nga yan tinalo sa Revelation. Kaya nga yung sanggol na yon, sinabi dyan, quote unto God and to His throne. Nung inilabas ni Maria yung sanggol na yan, bumalik yan doon sa trono. Para ipakita sa inyo gaano kayo kamahal ng Diyos. Siya lang mag-isa yan. Oh. He was led to sheep the slaughter like a lamb dumb. Hindi siya kumibo. Oh. And who shall declare generation for his life taken from the earth? Oh. Ngayon, ano nangyari sa mga apostol? Tinuro lang. We preach Christ. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang unang pahayag ng ating affirmative. Dako tayo sa unang pagtatanong ng ating negative. Brother Zach ng Bantay Pinto, 7 minutes bro. Your time start now. Thank you. Maraming salamat sa pagpapahayag ni Tatay Ben at sa mga viewers at sa iyo, Mr. Moderator. Ang topic namin ay kampon ni Satanas, ang ayaw mamatay ang Diyos. So dito niya sa isang talata sa Romans 8:38. Babasahin ko muna premise ito bago ako magtanong. Sabi rito, and no man hath ascended up to heaven, but he that came down from heaven, even the Son of Man which in heaven. So, ano ba yun ang galing dito sa langit? Ito ba ay tinatawag na Diyos o anak ng tao? Sa nakasulat, tinawag yan anak ng tao. Pero kung iisipin mo, walang anak ng tao, walang tao sa langit. Ginamit niya lang yung anak ng tao para ipakitang siya yung amang galing sa langit. Yan ang mga parable ni Kristo. Psalm 78:2. Na tinalinhaga kayo, hindi kayo kakausapin, na hindi pa talinhaga sa Mateo 13:34-35 at Mateo 10:11-12.
Dadaanin niya kayo sa ganyan. No? Next question, 20 seconds. Yan. Next question. Okay. Okay. Kung ang sagot mo ay anak ng tao, at sabi mo ito yung ama, saan naman nakasulat na ang ama ay anak ng tao? Sagot? Diyan nakasulat Babasa mo lang sa John 3:13. Ang nakalagay diyan, walang baba o umakyat galing sa langit. Ba, may anak ba ng tao na nasa langit? Objection, Maria, Mr. Joseph, Moderator. Objection, time Ano stop mo na. Time stop mo na. Unahin natin yung objection. Brother Zach, ano Categorical po. Categorical ang tanong ko. Sabi kong ganun, saan nakasulat? So, na ang nakasulat Okay. ay ang ama ay anak ng tao. Okay. May counter objection din ba sa affirmative before ako hahatol? Wala. Wala. So ganito, Brother Zach, ang question mo kasi bro, naghahanap ka. Hindi naman siya open-ended question siya bro. Saan mababasa? Ngayon, nakadinig ako ng talata kanina kay Brother Ben. I think meron siyang nabanggit na talata doon. Valid answer naman yon, pero since naputo si Ty Ben doon, Ty Ben, 20 seconds ulit sa sagot mo, saan daw mababasa? Bro Ben, proceed. Kasi gaya ng sinabi ko sa inyo, actually, buong Biblia na yan, si Father lang yan. Ano? Nakita ko na Abraham, John 8:58, 56, yung gano'n. Nakita ko na isa, John 12:41, siya lang yan. Si Father lang actually yan. Ginagamitan lang kayo ng mga patalinhaga, anak ng Diyos, anak ni David, anak ng tao. Yun. Okay, sunod na tanong. Itong Mateo 16:21, ginamit mo ito. Ang sabi rito, sabi mo kanina dito ay ito ay summary upang tuparin ang mga nakasulat. Yes or no? Yes, sama yan. Pinakita ko naman na sa iyo, Psalm 22:1, Psalm 22:18, na ang Diyos mamamatay dahil mag-aalay ang buhay sa ating pag-ibig, altruistic sacrifice. Hindi lahat ng suicide ay mali, no? May pagkaroon ng pagiging bayani. So, yun ang ginawa ng Diyos dyan. Okay, sunod na tanong. Kaya ba tutuparin ang nakasulat dahil nakita na ang mangyayari sa hinaharap or tutuparin dahil gusto niyang magpakamatay? Categorical. Natuto pa rin yan dahil gusto niya talagang magpakamatay. Dahil ikinukwento na nga mula Malakay to Genesis to Malakay. Kaya nga lalabas yung 3.5 year nung Daniel nyo Di ba? Yung 70 years of Daniel. Talagang magpapakamatay yung Diyos. Alam niya, nakita niya na. Kaya kinuwento na. Hindi niya pa nakita. Sumakay ka sa time machine, sabi ko. Okay, sunod na tanong. Saan talata kasi ginagamit mo na yan ay kaya tutuparin dahil sa gusto niyang magpakamatay? Saan pong talata na mababasa tutuparin niya dahil gusto niyang magpakamatay? O, ayan na. Sa Psalm 22:18. Sinabi dyan, they pierce my hand and my feet. Kamatayan na yan Sinabi rin yun doon sa Zakaria 4:10 na pinagmasdan nila ang kanilang inulos. Nakakwento na lahat yan. Wala namang ginap si Kristo dyan, hindi nakakwento sa OT Scripted na lahat yan dahil nakita niya na lahat. Milisecond na lang ng buhay niya ginaganap niya dyan. Okay. Sunod na tanong. Sabi mo, nabanggit mo naman na scripted. No? Pag sinabi bang scripted, ay susundin yung nakita na sa hinaharap o susundin dahil gusto niya na magpakamatay? Ano ang perspective mo? Susundin yung nakasulat kaya magpapakamatay o susundin dahil nakita na ng Diyos yung hinaharap? Susundin niya talaga yan. Kaya nga kinuwento niya na, kaya nga scripted yan scripture. Binabasa ko yung Old Testament, nakita ko na lahat ng buhay ni Kristo dyan pati pagkamatay ni Judas nandyan Lahat, pati pagdating na Elias Sabi ko nga sa inyo, dahil sa alam na ni Kristo lahat ng bagay, millisecond na lang ang buhay niya ginaganaপ na dyan. Nagpakababa siya. Araw-araw, alam niya oras, kaya lagi sinasabi, dumating na oras, hindi pa ito oras ko. Okay, next question. Okay. Ano ba ang definition mo pag sinabing scripted? Gagawin yung nasa script
or tutuparin yung nakita sa hinaharap? Pag sinabing script, susundin mo lahat. Diyos ko ka kahit wala kang tinatawagan. Dahil yun ang sinulat mo eh. Kaya nga sinabi ko nga sa inyo, ipinasulat yan dahil sasabihin niya lahat yan. Gaganapin niya lahat yan. Pati awit 31.5 na, Ama, sa pinakabilang Espiritu, awit 53.12, Ama, patawarin mo sila sapagkat di nila alam kanilang ginagawa. Alam ng Diyos, nakahanga-hanga ang kanyang ginawa. Okay, Dahil sunod sa na bawat tanong. araw, nakikita niya na magaganap sa kanya. Kaya nga, sinabi na kay Satan, ay kay ano yun, kay Pedro. Next question. Hold on, Tatay Ben. Next question. Sabi mo, ang script ay tutuparin, no? Ito ang tanong. Yung bang tutuparin na nasa script, nakita na ba ng Diyos yun in the future na mangyayari? Yes or no? Ay, siyempre, nakita na ng Diyos yun in the future. Kaya nga ipinasulat eh. Para makita nyo na alam niya lahat ng bagay. Bago maganap, sinabihan na kayo. Ganun yan. Kaya nga wala nang ibang nangyari dyan, kundi pagganap lang. Kaya lagi dyan may sinasabi na natupad to, sinasabi Jeremiah, natupad to, sinasabi ni Isaiah, natupad to, sabi ni Joel, ni Hoseas, lahat dyan puro natupad lang. Tandaan Next yan. question. Okay, next question. Kaya ba tutuparin dahil nakita na niya? So, ibig sabihin, kaya pala tutuparin kasi nakita na ng Diyos yung hinaharap. Ngayon, saan mo nakuha yung konsepto na kaya niya tutuparin yung script kasi gusto niyang mamatay? Saan naman mabasa yon? Okay, tangkita na may konsepto From Genesis to Malakay. Time na. 7 minutes time. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang unang pagtatanong ng ating negative sa affirmative. Shoutout muna sa ating nasa live mga kapatid kay Zed Watashi. Sabi niya, pambihira, mali sa mali. Shoutout din kay Ronald Danofrata. Tatay Ben, no points. Sabi naman ni Rolando Barcenas, sino kaya yung kampo ni Satanas o Shaitan? Shoutout din kay Reggie de la Cruz, ang Diyos ay hindi mamamatay, siya ang Diyos. Shoutout din kay Warley Espiritu, first time ba ni Ventilador? Troll lang yan sa written, bali wala nga palang formal debate. Ano kaya gagawin yan sa formal debate? Shoutout din kay Sister Emmy Alfonso, now I love watching this. Kakaibang topic. I remember lawyer ni Satanas, hehehe. Shoutout din kay Albert Hinkel, syempre. Yung ating debaters convention, shoutout sa inyo. Dito kay Pastor Jeremil Amnon, anak niya, sarili niya, with emoji na tumatawa. Shoutout din kay Pastor Brian Bada, Pastor Jeremil Amnon ng Gold. Nandyan din si Sister Grace Barrios, yung tatlong sister ko, Sister Maria, Sister Grace at Sister Emmy. Isang malaking shoutout sa inyo lagi. Sabi ni Sister Grace, crazy driver tong si Ventilador. Shoutout din kay Albert Hinkel, scripture is called scripted. Hahaha. Shoutout din mga kapatid kay Reggie de la Cruz, may istorya ang mga aklat na napakaloob sa Biblia kaya hindi dapat kayo bumabatay sa salita lang dahil kapag sa talata kayo magbabatay, bawat tindigan ninyo paniniwala sa talata lang ninyo kukunin, kaya pag sasalungatin lang ninyo ang mga talata sa Biblia. So mga kapatid, tuloy-tuloy tayo dito at syempre, dako tayo sa ating negative presentation. Brother Zach, bilang negatibo mga kapatid na ang si Satanas at ang kanyang mga kampon sa mundong ito, ang ayaw mamatay ang Diyos. Your time start now, bro Zach. Malinaw ba ako dyan, bro? Okay, salamat, no? Magandang gabi sa inyo, mga tagapanood. At magandang gabi sa iyo, Mr. Moderator. Narinig ko naman ang first ni Tatay Ben na pinagpapalagay niya na itong mga nakasulat ay kaya ginaganap sapagkat gusto ng Diyos magpakamatay. Ay wala po tayong mababasa, no, na sumusuporta sa kanyang tindig na kaya gaganapin ng Diyos ang manuskrito o yung prophetic o yung prophecy ay sapagkat gusto niyang mamatay. Saan tayo kukuha ng ating isasagot dito? Ano ba talaga ang layunin? Bakit gaganapin, no, ni Kristo ang mga nasusulat? Dahil ba gusto niyang mamatay?
o merong dahilan. Ito po ang ating babasahin, no? Dito, no? Pinagpapalagay kasi ni Tatay Ben na si Satanas at ang kampo nito ay tutol sa pagkamatay ng Diyos. Kaya ang pinaglalaban ni Tatay Ben ay tama lamang na mamatay ang Diyos. Kailangan daw mamatay sa laman at mamatay sa espiritu ang Diyos. As in, 3 araw daw talaga na walang Diyos sa langit. Kasi namatay sa lupa ang Diyos niya. No? Ngayon, balik tayo doon sa passage. Ang mga tutol sa kamatayan ng Diyos ay kampo ni Satanas. Pero ang hindi alam ni Tatay Ben, mismong si Kristo, ay sinabi niya kung sino talaga ang papatay sa kanya. Ano ba ang layunin kaya pinapapatay si Kristo? Tulad ni Tatay Ben na gustong patayin ng Diyos, no? Gustong patayin ng Diyos niya. Basahin natin ang talata sa salin na ang salita ng Diyos, Bible translation. Ganito po ang ating mababasa. Sa 26, no? Nang ganito. Sabi dito, pagkatapos ipangaral ni Jesus ang lahat ng ito, sinabi niya sa mga tagasunod niya, alam nyo na 2 araw na lang at sasapit na ang pista ng paglampas ng anghel. At ako na anak ng tao ay ibibigay sa mga taong kumokontra sa akin. Pansinin ninyo ang sulat ha. Sabi rito, 2 araw na lamang at sasapit na ang pista ng paglampas ng anghel. At ako na anak ng tao ay ibibigay sa mga taong kumokontra sa akin upang ipako sa krus. Sino daw? Sino daw yung tinutukoy dito na gustong hulihin ang Panginoon Jesucristo? Yung bang sumasampalataya sa Kanya o yung kumokontra sa Kanya? Uulitin ko ang talata dito sa sugnay na ito. At ako na anak ng tao ay ibibigay sa mga taong kumokontra sa akin upang ipako sa krus. Ng mga oras na yon, ang mga namamahalang pari at ang mga pinuno ng mga Hudyo ay nagpupulong sa palasyo ni Caiphas na punong pari. Pinagplanuhan nila kung paano dadakpin si Jesus nang hindi nalalaman ng mga tao at pagkatapos ay ipapatay siya. Sinabi nila, huwag natin gawin sa pista dahil baka magkagulo ang mga tao. So dito sa passage ng ating binasang talata, hindi po sumasang-ayon na ayon sa topic namin ay ang ayaw daw mamatay si Kristo ay kampon ni Satanas. Sino ang tunay na gustong magpapatay kay Kristo? Ayon sa passage, yung mga taong kontra sa akin. Letra por letra ito eh. Ngayon, yung ginamit ng mga talata, kaya nga tinatanong ko siya paulit-ulit. Kaya ba niya gaganapin dahil gusto niyang magpakamatay? O kaya niya gaganapin dahil nakita ng Diyos ang future na may papataying kordero? Magkaiba po ng definition yung future na aming tinindiganan. Sapagkat ayon sa talatang binasa ko, no, kaya pala gaganapin ni Kristo, no, na ang mga nasusulat sapagkat nakita na ng Diyos ang mangyayari na mayroong korderong papatayin. Pero hindi po nangangahulugan na kapag tumututol ka na siya'y mamatay, ay kampon ka ni Satanas. Ngayon, sino yung tunay na gustong pumatay sa kanya? Yung mga kontra sa kanya. Dahil nga, ang Diyos ay may kakayahang tingnan ang future, ay kailangan mangyari. Hindi babaguhin ang mga nasulat, no? Kaya malinaw na ang gustong magpapatay sa kanya ay yung mga kontra. Pero dahil nga nakita ng Diyos ang future na may pinatay na kordero, hindi niya ito binago bagkus ito'y mangyayari sa kapahintulutan ng Diyos. Kaya nga nasusulat sa Book of Revelation 13:8, no? Ganito ang sa ating babasahin, Revelation 13:8. 13:8. Sabi po rito mga kapatid, at ang lahat ng nanganganahan sa lupa ay magsisisamba sa Kanya, na ang kanyang pangalan ay hindi nasusulat sa aklat ng buhay ng kordero na pinatay buhat ng itatak ang sanlibutan.
Bakit ko ginagamit ang talatang ito? Ipinapakita lamang po natin na sa future nakita na ng Diyos na may pinatay na kordero. So, hindi po nangangahulugan, no, na kaya po ginaganap ni Kristo ay dahil sa gusto niyang mamatay. Bakit niya gaganapin, no? Bakit niya gaganapin ang manuskrito? Sapagkat nakita na ng Diyos na may papatayin na kordero. Ngayon, hindi niya pinakikialaman yung nakita niya sa future. No? Kaya dito po nagkakaroon po tayo ng argumento. Ngayon, babasahin ko muli dito, no, mga kapatid, no. Ito sa sulat ng Mateo 20 ang bersikulo 18. Ito ang sabi. Mateo 20 ang bersikulo 18. Sabi rito, narito, nagsisiahon tayo sa Jerusalem at ibibigay ang anak ng tao sa mga pangulong saserdote at sa mga eskriba at kanilang hahatulang siya'y mamatay at ibibigay siya sa mga hintil upang sila'y kalimurahin ng pasin at ipako sa krus at sa ikatlong araw siya'y ibabangon. So dito mga kapatid, kaya ako binagamit ang talata na ito dahil ito po'y nakita na rin po ng Diyos na mayroong kordero, no, yung anak ng tao, no, na papatayin talaga, ibibigay sa hintil, no? Okay. So hindi po talaga totoo na ang passage kaya ginaganap ni Kristo na ang manuskrito sapagkat gusto niyang mamatay. Ito po ay ginaganap niya sapagkat nakita na, no? From the foundation of the world ay nakita na ang mangyayari sa hinaharap. Kaya po ito yung totoong pagtupad ni Kristo. Hindi po totoo na pagbibintangan po niya na si Pedro, no, kanina ginamit niya yung talata na lumagay ka sa likuran ko sapagkat inaawat daw ni Pedro na siya'y mamatay. Hindi, no? Kasi ang lalabas mga kapatid ko, si Judas, hindi naman po siya umawat para patayin si Kristo. Bagkus siya pang naging daan para mapatay si Kristo. Lumalabas, mas dakila si Judas kaysa kay Pedro. Sapagkat si Pedro, mas dakila si Judas kaysa kay Pedro. Sapagkat sabi ni Tatay Ben, si Pedro, inaawat niyang mamatay yung Diyos niya. Samantalang si Judas, hinahayaan niya na mapapatay. Ibig sabihin, mas dakila si Judas. Samantalang binasa natin sa ating passage na ginamit ng mga talata, yung mga kontra kay Kristo, nakita na yan from the foundation of the world. Kung sino yung kokontra. At ito po ay dapat na mangyari. Bakit? Nakita ng Diyos hindi pwedeng baguhin Kaya ano ang ginawa? Pinasulat, no, itong mga mangyayari doon sa kordero. Kaya nga sinabi ni Kristo kanina, ayon mismo sa kanyang pagpapahayag, ginaganap na ni Kristo yung mga nasusulat. Ang tanong, kaya ba ginaganap ni Kristo ang mga nasusulat dahil ginusto niyang mamatay? O dahil nakita na ang future kung anong mangyayari sa kanya? No? Kaya dito mga kapatid ko, mali po na pagbintangan natin si Kristo o tayong mga tao na kapag inaawat nating mamatay ang Diyos, no? Inaawat nating mamatay si Kristo, ay pinagpapalagay na tayo kakampi ni Satanas. Hindi po. Kaya, okay, salamat. Okay, so dyan nagtatapos ang negative first presentation. Dako tayo sa 7 minutes na pagtatanong ng ating affirmative. Ben Talador ng Patripasyanism, 7 minutes. Your time start now. Brother Sak, aware ka ba doon sa Pasko? Diyan sa Biblia? Objection, Mr. Moderator, wala po akong latag pa dyan. Sa rebuttal siguro pwede. Okay, automatic next question yan. Okay. So, sa kinukwento mo kanina, next question sa kinukwento mo kanina, nakita na ba sa Psalm 22:18 na
nakita na ba yung mga kawal na ni Kristo napapatay sa kanya sa Psalm 22:16? Yes or no? Yes. Oo. Bagamat hindi ko nilatag, sasagutin ko na siya dahil baka wala siyang may itanong pa. Yes. No, walang nalilihim sa Diyos. Nakikita niya ang future. Ngayon, kung nakita man niya ang future, hindi niya pwedeng pakailaman yung kanyang mga nakita. Bagkus, dahil nakita na niya yung future, itutuloy lang niya, no, kung ano yung mga nakita niya sa future. Kung nakita mo na ang mangyayari sa iyo sa future, napapatayin ka, tumuloy ka pa. Hindi ba pagpapakamatay yun? Hindi po. Hindi po pagpapakamatay. Yun po ay pagsunod, no, sa kagustuhan ng Ama. Bakit? Kasi bagamat nakita na ng Ama yung future na may pinatay na kordero, sabi niya sa Revelation, no, from the foundation of the world, may pinatay na kordero. Bagamat nakita na ng Diyos yun, hindi niya pinakilaman yung flow ng kasaysayan. Bagkos, ang ginawa niya, gumawa siya ng solusyon. Okay. Aware ka ba na pati pagkamatay ni Judas ay nandyan na sa Old Testament? Aware o hindi? Yes, aware ako. No, kasi nga nakita niya yung future. Same reasoning, hindi niya pinakilaman, hindi niya binago. Ang ginawa ng Diyos, no, nung nakita niya ang future, itinuloy niya pa rin yung flow ng kwento. Ang pagkakaiba lang dito, pinasulat niya yung nakita niya sa future. Next question. So aware ka na sa Genesis to Malakay na hinihintay ng how many centuries, how many years? Aware ka na ang Genesis to Malakay mayroong mamamatay? Aware o hindi? Yes, dahil nga may kakayahan ng Diyos na makita ang future. Lahat yan, no? Before the foundation of the world, nakita na niya yung mga dapat niyang piliin, no? Kasi may kakayahan ng Diyos na tingnan ang hinaharap. Ngayon, hindi para magpakamatay yung kanyang anak. Hindi po yun ang sinasabi. Kaya magbabata ang Kristo kasi nakita na from the foundation of the world na may Kristong pinatay o may korderong pinatay. Next question. Kaninong espiritu ba nung wala pa yung New Testament? Kaninong espiritu yung nagdidikta sa mga propeta para magsulat? Objection, Mr. Moderator. Okay, wala pa akong nilatag dyan. Sana magtanong si Tatay Ben. Nakadepende siya doon sa pahayag ko. Okay, so since again, yung hindi mo pa nilatag yan, proceed lang sa next question. You can rephrase naman. Tatay Ben. Time resume. Okay. So, nang si Pedro ay sinabi mo, nung mamamatay si Kristo at binabawalan ni Pedro, bakit naging si Satanas si Pedro sa tingin ni Kristo? Okay, corrective, no? Corrective. Kasi hindi po naging Satanas si Pedro, kundi sinabihan niya ng Satanas. Bakit? Kasi tisod daw kanya. Kasi nga ang Diyos may kakayahang tingnan ng future kung ano yung mangyayari. Gagampanan niya yon. Pero hindi ibig sabihin doon kaya niya gagampanan ang mga nakasulat dahil gusto niya magpakamatay. Next question. Nung bang time ni Jesucristo na umiikot ang mundo, may nag-aartista bang tao dyan sa kahayop? Meron o wala? Objection, Mr. Moderator. Wala pa akong napahayag na may nag-aartista. Kaya hindi po. Invalido po yung tanong. Okay, so hindi daw. Proceed lang sa next question. Okay, so wine-wave ko na ho yung tanong ko. Okay, thank you.
So, dyan nagtatapos mga kapatid ang ating first stage ng debate at dako tayo sa rebuttal. Pero bago yan, shoutout muna sa ating nasa live. Nandyan si Robert Villarin, sabi niya nag-iba ang boses ni Tyben. Shoutout din kay Reggie de la Cruz. Kaya kahayan, bawat desisyon ng Diyos may kapalit iyan, laging dalawa o may katapat. Shoutout din kay Rolando Barcenas. No one can stop the crucifixion of Jesus as prophesied in the Old Testament. God does not die. God is eternal. Shoutout din mga kapatid kay Reggie de la Cruz. Sabi niya, alam lahat ng bagay, hindi naman sinabi lahat ng pangyayari. Kung scripted, ano ang totoo at saan mo ba binatay ang sinasabi mong scripted? At Ronaldo Dano Prata, sabi niya, grabe ka Tyben, talagang nagpakamatay si Jesus Kristo sa iyo, patawarin ka sana ng Diyos. At sabi ni Pastor Jeramil Amlon, anak niya, sarili niya. So mga kapatid, tuloy-tuloy lang tayo dito sa ating rebuttal. Proceed ka Tyben, 10 minutes. Okay, so sabi nga dyan, mga minamahal, sa John 5:39, search the scripture. When you think you have eternal life and they are the which testify of me. Sabi lang eh. Sino sinabing testify of us yan? No? So, ang nangyari dyan, ang sinabi kasi ni Juan dyan, nang dumating si Kristo, behold the Lamb of God, which taken away the sin of the world. So, dumating yan si Kristo bilang Lamb of God. Hindi yan ay Son, kundi yan na mismo yung Father na nagpakamatay para sa atin. According doon sa kaibigang sinabi kanina na hindi siya magpapatay ng iba. Sinabi diyan, I'm the living bread which come down from heaven. If any man eat of this bread, he shall live forever, and the bread that I will give is my flesh, which I will give for the life of the world. The Jews therefore strong themselves, saying, how can this man give you the flesh to eat? Then Jesus said unto them, verily, verily, I said to you, except you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you have no life. Who's eateth my flesh and drinketh my blood hath eternal life, and I will raise him up at the last day. I will raise him up, not your father. Nakakuha nyo? Ngayon, ang sabi ko nga sa inyo, paano kayo kakain ng laman at iinom ng dugo kung di namatay yung Diyos nyo? Ala na. Nga na kayo lahat. Dahil hindi nyo kilala, yung tinalagan ng Diyos na tipan niya, na yun ay tipan ng kanyang dugo. Kaya sinabi diyan na first out therefore the old leaven, tanggalin nyo na yung lumang libadura, magbago kayo limpak. Sinabi diyan, for even Christ our Passover sacrifice for us. Dahil naialay na yung ordero ng Pasko. Yan ang sinasabi diyan. Kaya sabi ko sa inyo, ang Biblia, hahanapan din kayo ni Kristo pagdating niya ng dugo ng kordero sa hamba ng pintuan ng inyong puso. Yan yung nasa Revelation 3:20. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, yan ang inadlangan ni Satanas. Para pagbalik ni Kristo, wala siyang dugong makita sa inyo. Naintindihan nyo? Kaya nga, paano pa kayo maliligtas? Yan ang kaligtasan sinasabi niya. Na dahil dating nasa kadiliman, yan sa lahi ni Eva at Adan. Kaya nga siya dumating para kayo born again. Mabigyan kayo ng bagong buhay sa John 1:12, maging anak kayo ng Diyos. Sinabi niya yan, ako lang nagbibigay ka na maging anak kayo ng Diyos. Tapos yan ang prophecy. Yan ang sinasabi niya. He therefore, ingatan yung aking kawan. Sabi niya, na binili ko ng sarili kong dugo. Kung walang dugo yung Diyos nyo di namatay, ang kayo pupulutin pagbalik niyan? Sige nga. Yan sinasabi ko sa inyo. Ang summary ng buong Biblia, Passover yan. Kaya naiala yung kordero ng Pasko at siya yun. At pagbalik niya, yan ding dugo niya na yan, nangahanapin sa inyo. Kaya nga sinasabi sa 1 Corinthians 11:26 sa tuwing kayo magba-Bible study, kinakain nyo, iniinom nyo yung kanyang dugo, yung tinapay ng buhay. Ano ang sinabi niya? Yudusyo. Isinusumpa nyo, ipinapahayag ninyo, sabi diyan. Ang pagkamatay ni Kristo.
hanggang sa siya'y dumating. Tapos pinapahid nyo mangaral kayo. Hindi namamatay yung Diyos nyo. Eh sinabi nga yan yung kakainin nyo at iinumin nyo. Oh. Ano ba ipapahid nyo? Hanggang dumating si Kristo, hindi siya namatay. Tawarin kayo lahat. Ano sinasabi sa inyo eh? Hindi kayo nagbabasa ng Bible. Nakaprapis si lahat yan. Oh. Kaya nga sinabi dyan ni Pablo, kayo nasa kadiliman sa Satanas. Kaya nga sabi dyan eh, i-examine nyo muna yung mga sarili nyo. Baka sa demonyo yung kinakain nyo. Baka sa tatay ni Kristo nakakain nyo. Kaya nga pag ano sinabi dyan, magkakasakit lang kayo, maaga kayo mamamatay. Yan ang sinasabi dyan. For this cause many are weak and sickly and many sleep. Alinaw na sinabi dyan. Ang kumakain ng aking labat, umiinom ng aking dugo, bubuhayin ko sa huling araw. Ay, yung pinangangaral nyo, di namatay yung Diyos nyo. Asan yung dugo ngayon na kinakain nyo? Asan yung dugo ang iniinom nyo? Asan yung tinapay na kinakain nyo? Wala! Nakapulot kayo ng dadalawang talata na may papurit, paggalat, pagdakila ni Pablo kung paano niya na-encounter si Kristo. Na sinabi niya immortal yung one, only wise God na yon. Dinaya kayo ni Satanas. Tandaan niyo yan. Oh. Kaya nga sabi ko sa inyo, ang summary ng buong Biblia, as over of the Lamb yan, kaya sinasabi yung the Lamb of God na yan. At hindi yan iba. Tandaan niyo yan. Yan ang ating amang nasa Revelation 21:7. Magtatagumpay ako magiging Diyos niya. Siya magiging anak ko. Kaya nga eh. Ano ang sabi ni Kristo? Ayan na yan. Ayan sa Acts 26:18 ang sinabi ni Kristo. Saulo. Oh. Ibukas mo ang kanilang mata. To turn them from darkness to light. From the power of Satan. Unto me. Ang sabi niya sa dulo. Unto God. Oh. Which sanctified by faith that is in me. Oh. Nakanino ka ngayon? Kilala niyo ba yung let there be light na yan? Yung light of the world na yan? Oh. Nangangaral kayo, hindi namatay Diyos nyo. Eh, kasasabi lang doon sa 1 Corinthians 11:26. Sa tuwing kayo ay magba-Bible study, inaalala niyo pagkamatay ni Kristo hanggang siya ay dumating. Ano ang ginagawa ninyo? Nagba-Bible study kayo, ang Diyos nyo hindi namamatay. Pagdating ni Kristo, asa'y dugo niya sa inyong puso't noo. Wala. Oh. Tawarin kayo. Kaya sabi ko sa inyo, aralin yan. Alam ng Diyos yun, walang nag-artista doon. Nung dumating siya, pati manok na San Pedro, hindi nag-artista yon. Kaya sinulat yun eh. Sa Karyanan, dahil sa kasi sa asno eh. Oh. Scripted nga lahat sa Diyos yan. Dahil Diyos yan, alam niya lahat ng bagay. Eh tayo, hindi natin alam yon. Kaya sabi ko sa inyo, talagang nagbigay siya ng buhay. Yun yung tinatawag na altruistic suicide. Nang dahil sa pag-ibig. Minahal mo ang kapwa mo. Kaya ka nagpakamatay. Yun yung pagpakabayani, pagliligtas. Pagtataya ng buhay sa inyo. Nagsakripisyo siya. Oh. Kinilala niyo ba siya? Hindi niyo nakilala. Kaya sa 1 Corinthians 2, hindi niyo kilala yun eh. Oh. Ayan, nakabasa lang kayo ng 1 Timothy 1:17. Papuri ni Pablo yan. Pagdakila niya, to the eternal, immortal, invisible, the only wise God. Titigan niyo yung the only wise God na yan. Iisa lang ang only wise God. Kaya nga sinabi niya sa Judas 1:25. To the only wise God, our Savior. At sinabi din sa Roma 16:27 yan. To the only wise God, the glory through Jesus Christ forever. Oh. Nakabasa lang kayo ng patutuon ni Pablo. Akala ninyo, hindi namatay Diyos niya. Hindi siya tanga. Sorry, for the term. Hindi siya mangmang. Yan ang pinatututuan niya sa Acts 9. Chapter 22, chapter 26 ng Acts. Yung Diyos niyang namatay na sinulat ni Propeta at ni Moises. Oh, yun ang pinatututuan niya. Nangangaral siyang namatay yung Diyos niyang tumawag sa kanya. Tapos sasabihin niyo, pinangangaral niya, hindi namatay yung Diyos niya. Ano, contradiction sa sarili niya. Aba, aral kayo. Kaya sinabi dyan eh, which of the brothers have not your father persecuted, and they have slain them with the pinatay nyo. Si Joshua, sabi ni Esteban. O nung tinawag si Pablo ni Ananias, ano sabi ni Ananias? Pablo, the God of our father has chosen nyo. God of our father, si Kristo. Oh. Tapos sinabi niya dyan, no? The God of Abraham, and Isaac, and of Jacob, the God of our father. Oh. At nakabasa lang, glorify this son.
Aba, aralin niyo yan. Isa yung God of our Father na sinabi ni Ananias na tumawag kay Saulo. Si Joshua na pinatay sa Acts 7:52 at si Joshua na God ng ating mga magulang sa Acts 22:14 na yung God of our Father ay God ni Abraham and Isaac and Jacob, the God of our fathers. Aba, aralin niyo lahat yan. Oh. Kaya sinabi sa Revelation 1:18 I am He, that liveth and was dead. And behold, I am alive. Hindi sinasabi ng Espiritu ng Diyos. Sinasabi na nga ni Kristo. Sinasabi niya na nga na I am He. Ako siya. I am He, the liveth and the dead. Forevermore, I'm alive. Oh. Ginagawa niyo pang sinungaling ang Diyos. Sinabi na nga niya, this thing said by the first and the last which was dead and is alive. Hindi ba Espiritu ni Kristo nagsasalita dyan sa Revelation? Pag nagtanong kasi kayo sa akin, ang sasabihin nyo, sino namatay? Sino? Hindi ano? Katawan na lang ng Diyos. Hinati-hati nyo ba? Oh. Tapos magdadadaldal pa kayo na sinabi ko daw yung pati Espiritu, namatay na natigok. Tanongin nyo sino? Sino Espiritu? Si Kristo. Kaya yan eh. Oh. Kaya mga minamahal, mahal tayo ng Diyos. At yung tipan ng dugo na yan ang sinabi sa inyo. Oh. Okay. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang rebuttal ng ating affirmative. At dako tayo sa second cross ng ating negative. Brother Zach, 7 minutes ulit bro. Dito pwede na itanong ang lahat. Inilatag. Okay, rebuttal na ito, no? Rebuttal na Mr. Moderator. Okay, una kong tanong mga Tatay Ben. Nagamit mo ang salitang immortal, no? Sa iyong mga passage. Ang tanong ko sa iyo mga kapatid na Tatay Ben, pag sinabing immortal, ito ba ay napapatay? Yes o no? Ayon sa Biblia, napapatay. Dahil yung immortal na yan, papurin ni Pablo at pagdakila kay Kristo yan. Dahil nung siya'y tinatawag, patay yung tumawag sa kanya, namatay. Tinatawag kung nang namatay na. Ano sasabihin mo? Walang kamatayan. Kaya binulag ako ng liwanag na yun, kaya di ko matitigan eh. Yan ay patutod pagganat pagdakila niya kay Yeshua nung nasa lubong. Sunod na tanong. Anong may maipapahayag ka pa o may ilalatag na talata na ang immortal o ang walang kamatayan ay mapapatay? Oo. Nakalatag naman kanina dyan na. Doon sa 1 Timothy 1:17. Hindi ba sinabi doon, the only wise God yung pinatay? Oh. Ayan na, unto the King, eternal, more than visible, the only wise God, be honor and glory forever and ever. Sino ba the only wise God na yan? Si Kristo lang yan. Judas 1:25. The only wise God, our Savior. Romans 16:27. The only wise God, glory to Jesus Christ forever. Amen. Okay. Okay. Tanong ko ngayon, no? Dito ginamit mo yung passage na ng John 10:18. Babasahin ko dito bago ako magtanong. Sabi rito, sino may hindi nag-aalis sa akin ito, kundi kusang akong ibinibigay. May kapangyarihan akong magbigay nito at may kapangyarihan akong kumuhang muli. Tinanggap ko ang utos na ito sa aking Ama. Ito ang tanong. Kaya ba siya may kakayahang ibigay ang kanyang buhay dahil tinanggap niya itong utos mula sa kanyang Ama base sa talatang binasa ko? Yes or no? So, yung nakasulat dyan, utos sa kanyang Ama. Dahil siya mismo yung Ama na nagpasulat ng lahat ng hula sa OT. Intindihan mo? Kaya yung pinasulat niya, siya yung kalooban niya lahat ng magaganap. Kaya siya rin yung Ama dyan. Kalooban niya lahat ng pinasulat niya, nung ginanap niya, hindi na siya yung amang pinakikilala niya na kundi isang lamb. Pero siya pa rin niyang nagpasulat at gumanap ng lahat ng yan. Nakukuha mo? Ang ibig ko sabihin, nag-script ka, bilang father ka, nung dumating ka, ginanap mo, ikaw pa rin ang may kagustuhan ng lahat ng yun. Ikaw pa rin ang nasunod. Dahil yun ay inihula mo na. Next question. Base dito sa aking binasa sa John 10:18, kasi ginamit mo ang passage ng John 10:18 na ibinigay niya ang kanyang buhay. Ang sabi dito sa talata, may kakayahan akong ibigay ito, may kakayahan akong kuning muli. Tinanggap ko ang utos na ito sa aking Ama.
sabi mo siya din yung ama na nag-utos, no? Ito ba ay nakatala sa Biblia na siya din yung ama na nag-utos? Yes or no? Oo, siya rin naman yung ama eh. Pag inatras mo naman yan eh, walang makakaagaw na aking buhay, sabi niya dyan eh. Kahit nga yung ama, hindi makakaagaw yan. Kaya nga, gaya ng sinasabi ko sa iyo, ikaw ang nagpahula ng lahat ng gaganapin sa OT. Kaya nga pinatayan sa Acts 3:15, the source of life yan eh. Oh, may karapatan siya talaga magbigay at bumawi. Diyos lang may karapatan bumawi at magbigay ng buhay. Kaya siya lang yan. Yun nga sinasabi ko sa inyo, yung ginagamit niya kama dyan, siya rin yung nagpahula, yung ama natin na nagpahula, dumating siya as Lamb of God. Oh, masama ba yun? Eh, alam niya nga lahat ng bagay. Alam namang ama na siya sa OT, pagdating niya, ama pa rin siya magpapakilala sa inyo. Oh. Okay, sunod na tanong. So, ibig mong sabihin, Tatay Ben, mali itong neta sa Biblia, ang passage sa John 10:18, na tinanggap niya ito, kaya pala siya may kakayahang ibigay ang buhay, kuning muli, dahil ayon sa kanya ay tinanggap niya ito na utos ng kanyang ama. Ibig bang sabihin, ikaw ang tama at mali ang talata? Yes or no? Tama yung talata. Mali lang kayo naunawa. Dahil isa lang ating ama sa langit. Sabi nga sa malaki tutin, isa lang aman nyo eh. Oh. O ngayon si Cristo no umakyat. Kaya sabi niya sa John 3:30, walang ibang bumaba umakyat dyan eh. Efeso 4:8 walang ibang umakyat bumaba. Oh, nag-akyat pa ng bihag. Tapos pinuno ng kaluwalhatian niya langit at nagbigay ng fivefold ministry. Ewan ko yung ministry nyo kung saan galing eh. Iba-iba tinuturo nyo eh. Oh, di ba Okay, yun? okay, next question. Okay, next Meron pa bang question. iba? May dalawang ba? Okay, next question, Tatay Ben. Oh, next question. Nagamit mo din yung mga passage na sinabi mo, kaya niya tinutupad yung manuskrito sapagkat gusto niyang mamatay. Saan natin mababasa na kaya niya tutuparin ang manuskrito kasi gusto niya mamatay? Okay, basahin mo sa Lucas 24:44 hanggang 45. Itong sinasabi ko nyo, yung kasama niyo pa ako, dapat matupad sa akin ang lahat ng sinulat ng Moses, David, Propeta, buong OT. Oh, at nabuksan isipan ng mga apostol. Ewan ko kayo, hindi pa nabubuksan. O ano sabi sa 46? Na ang kordero ay dapat mamatay at mabuhay sa ikatlong araw. Yun din ang sinabi ni Pablo sa Acts 26:21-23. Haring Agripa, alam ko niniwala sa mga propeta at sinulat ni Moses. Ang Next Kristo question. dapat mamatay at Okay. mabuhay na ikatlong araw. Okay, Okay. katulad yan. Next question, eh. Tatay Sabi Ben. niya, hindi namatay yung Diyos niya. Oh. Next question, Tatay Ben. Ang topic kasi natin ay ang mga ayaw mamatay ang Diyos ay kampo ni Satanas. Ngayon, ito ang tanong. Mayroon ka bang nabasa na ang mga ayaw mamatay ang Diyos ay kampo ni Satanas? May nabasa ka ba? Yes or no? Meron nabasa. Yung Acts 22:18 kanina. Sinabi kay Pablo, ibalik mo sila sa akin. Dahil silang lahat nasa kadiliman ni Satanas. Nalinaw nun. Wala kayo sa ilaw. Sabi niya. Kaya nga bumalik kayo sa kanya. Yung kakainin niyo yung dugo niya, iinumin yung dugo niya, kakainin yung laman niya. At mabubuhay kayo, so ibubuhay niya kayo sa uling araw. Next question. Kinakain niya, binamatay. Okay, Yung next butata. question. Okay, next question. Ang tanong ko kasi kanina, sabi ko saan talata na mabasa na patunay na kapag ayaw mamatay ang Diyos ay kampo ni Satanas. Ngayon, ang binigay mo, Acts 22:18. Babasahin ko. Sabi rito, at siya ay nakita ko na nagsasabi sa akin, at umalis ka agad sa Jerusalem sapagkat hindi nila tatanggapin sa iyong patutuo tungkol sa akin. Ay, okay. Salamat. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang second cross ng ating negative sa affirmative. At before natin puntahan ang kanyang rebuttal, shoutout muna kay M.A. Alfonso. Di naman namamatay ang Diyos, Spirito siya. Shoutout din kay Reggie de la Cruz. Mag-ingay. Nahihirapan talaga akong basahin to. Mag-igay dito na lang. Reggie de la Cruz, dapat siya ang magbabasa ng talata na ilatag mo. Tapos, padin mo yung tutukoy kay Jesus at sa Ama. Ipadiin mo. Ayan. So, kayo yung mga nagko-comment, pag-i-complete naman. Pero kay Jeff T, Pastor Jeff T. John Orieta,
sabi niyo, sino namatay, tay? Ayan, shoutout din kay um, Robert Villaren. Ito yung nag-iba yung boses. I think sa share screen niya ni Tay Ben. Shoutout din kay Amy Alfonso. Nakinig na lang mi, may pagka-oneness ba din? Ayan. At shoutout din kay dito kay Jeffy Orieta. Sabi niya, parang magulo aral nito, sis Emmy. Ang Diyos ay namamatay. Right. So mga kapatid, dako tayo sa ating rebuttal. Brother Zach ng Bantay Pinto, your time start now, bro. Okay, salamat no, Mr. Moderator at saka sa mga viewers no. Kanina ko pa inahantay yung topic na lumabas na patutunayan ni Tatay Ben na ang mga ayaw mamatay ang Diyos ay kampon ni Satanas. Wala naman po palang nabasa. Bagkos ito po ay kuro-kuro, haka-haka, guni-guni, no? Na ang kanya naman palang may binigay ay inilatag ay mga nakasulat sa aklat na kailangan ganapin. Tinanong ko siya kanina mga kapatid, kaya ba sinusunod dahil nakita na in the future na may korderong pinatay? Or kaya sinusunod dahil gusto niyang magpakamatay? Ay wala po siyang naibigay na talata na kaya sinusunod ang script dahil gusto niyang mamatay. Bagkos yung mga nilatag niya ay patunay lamang na kaya sinusunod ni Kristo na siya ay mamatay, no, sapagkat ito po ay nakita na ng Diyos. From the foundation of the world, nakita na ng Diyos na may pinatay na kordero. Ngayon, ang ginawa po ng Diyos mga kapatid ko, hindi po pinakailaman yung nakita ng Diyos. No? Kasi lilikha siya eh. Ngayon, bago siya lumikha, nakita niya yung future. Hindi niya pinakailaman. Bagkos, ang ginawa niya, gumawa siya ng prophetic book. Pinasulat sa iba't ibang mga propeta, iba't ibang panahon. No? Kaya ganito, gagamit ako ng talata kung bakit mali po, no, ang pananaw ni Tatay Ben na kapag sinabing inaawat mong mamatay ang Diyos, ay kampon ka ni Satanas. Bagkos, ang nasusulat po, kaya po ginaganap ni Kristo ang manuskrito sapagkat nakita po ng Diyos ang hinaharap. At ito po'y gaganapin ayon sa nakita ng Diyos sa hinaharap. Ito po ang gagamitin ko mga talata. Hebreo 1 hanggang 10. Ganito ang sinasabi. Ang Diyos na nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay na sa pamamagitan naman niya ginawa ang sanglibutan. Bakit ko ginagamit ang talatang ito? Sapagkat para makita po natin yung chronological, no, yung tamang pagsunod o tamang katwiran, paano ikakatwiran itong sinasabi natin sa paksa. Na bakit ginaganap ni Kristo na ang mga nakasulat sapagkat ito po ay nakita ng Diyos from the foundation of the world. At isa po niyang ipinasulat ito. Masusing ipinasulat sa mga propeta, sa mga apostol, no? Para makita nila yung kaganapan na mangyayari doon sa Kristo na nakita ng Diyos. Ano ang sabi dito? Nagsalita ang Diyos sa mga huling araw sa pamamagitan ng kanyang anak. At ano po yung tinutukoy na anak doon? Ito ang sabi ng talata. Sa 3, Hebreo 1:3. Palibhasa siya ang sinag ng kanyang kaluwalhatian. Ito patungkol na sa anak ang sinasabi. Palibhasa siya ang sinag ng kanyang kaluwalhatian at tunay na larawan ng kanyang pagkadiyos. Ito po palang anak na ito, no, na binabanggit sa talata, ito po daw ay yung kanyang tunay na sinag ng kanyang kaluwalhatian, tunay na larawan ng kanyang pagkadiyos. Anong mangyayari kaya dito? Dito sa larawan ng kanyang tunay na pagkadiyos. Sino yan? Ayon sa talata o bersikulo ng Hebreo, tinawag itong anak.
Ano pa ang susunod na suglay? Sabi rito, at umaalalay ng lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng salita ng kanyang kapangyarihan, ng kanyang magawa ng paglilinis ng mga kasalanan ay lumuklok sa kanan ng karangalan sa kaitaasan. Patungkol sa anak po yan. Wala pong binabanggit dito na yung ama ang tinutukoy. Okay, 4. Na naging lalong mabuti kaysa mga anghel. Palibhas ay nagmana ng lalong marilag na pangalan kaysa kanila. Ito palang anak, nagmana ng lalong marilag na pangalan. Bakit magmamana? Ibabalik nyo lang po yung talatas. Dito sa 2, sabi dito, sa 3, sabi dito, sapagkat siyang sinag ng kanyang kaluwalhatian at tunay na larawan ng kanyang pagka-Diyos. Ngayon, itong Diyos po natin na Ama, may sinag ng kaluwalhatian at tunay na larawan ng kanyang tunay na pagka-Diyos. Ito pala yung kanyang anak. Hindi po pala totoo na yung ama, yun yung anak, at sabi, kaya sinusunod ng kasulatan dahil gustong mamatay. Hindi. Hindi po yun ang sinasabi ng passage. Tuloy natin sa 5. Sapagkat kanino nga sa mga anghel sinabi niya, kailanman ikaw ay aking anak. Ikaw ay aking ipinanganak ngayon at muli ako'y magiging kanyang ama at siya magiging aking anak. Sa 6, at muli nang dinadala niya ang panganay sa sangkalupaan ay sinasabi at sambahin siya ng lahat ng mga anghel ng Diyos. Kanina narinig natin na yung ama daw, siya yung bumaba. No? Siya yung ama na naging anak. Pero ano ang sabi ng kasaysayan? Yung sinag ng kaluwalhatian ng ama, yung tunay na larawan niya ng kanyang tunay na pagka-Diyos, ito pala yung anak. At dinala daw niya ito. Sa 6, sabi niya, at muli nang dinadala niya ang panganay sa sangkalupaan, ay sinasabi, sambahin siya ng lahat ng mga anghel ng Diyos. Sa makatuwid, may nagdala. Kasi ang sabi sa passage, dinadala niya ang panganay sa sangkalupaan. Ito po yung pagtupad ng Diyos doon sa nakita niya sa future. Mismong ang Diyos, no, ang tumutupad sa pamamagitan ng kanyang kaluwalhatian, na yung kanyang kaluwalhatian ay tinawag niyang anak. At nung dinala niya sa lupa ang kanyang kaluwalhatian, ano na ang ginagamit na termino? Sabi rito, nang dinadala niya ang panganay sa sangkalupaan ay sinasabi, sambahin siya ng lahat ng mga anghel ng Diyos. Yung termino na sinag ng kanyang tunay na larawan ng kanyang tunay na pagka-Diyos, ginamitan na ng termino panganay na anak. 7. At sinasabi niya tungkol sa mga anghel, yung ginagawang mga anghel niya, mga hangin at kanyang mga ministro ay hiningas ng apoy. 8. Ngunit tungkol sa anak, hindi naman sinabi, ngunit tungkol sa ama, ay sinasabi, hindi. Sabi dito, ngunit tungkol sa anak ay sinasabi, ang iyong luklukan na Diyos ay magkailanman, at ang setro ng katwiran ay siyang setro ng iyong kaharian. Bakit niya tinawag na Diyos? Itong sabing panganay niyang anak nung dinala niya sa kalupaan, ang sagot nasa 3. Sapagkat ito ang kanyang sinag ng kanyang tunay na larawan ng kanyang pagka-Diyos. Kaya yung may-ari ng kaluwalhatian, syempre hindi naman iba sa iyo yun eh. Kaluwalhatian mo yun eh. Tatawagin mong Diyos. Hindi mo pwedeng tawagin na ibang persona. Kaya tinawag niya rito ng ama doon sa anak, ang iyong luklukan o Diyos. Kasi yung kaluwalhatian niya, ang tinutukoy niyang Diyos. Bakit? Kasi ginawa daw mababa kaysa mga anghel eh. Ginawa mababa kaysa mga anghel. Bakit? Magiging anak ng tao ito eh. Basahin pa natin ang passage dito mga kapatid. Dito sa Titos 2:13-14, ganito naman ang sinasabi. Titos 2:13. Sabi rito, isama ko na itong 14. Sabi rito, nahintayin niyaong mapalad na pag-asa at pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo.
malinaw po rito sa mga kapatid, no, hindi po yung ama ang tumupad ng manuskrito na gusto niyang mamatay. Hindi. Sabi rito, nahintay niya ang mapalad na pag-asa at magpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo. Itong tinatawag palang Hesukristo na ito, ayon sa talata, dakilang, sabi, kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos na at tagapagligtas na si Hesukristo. Sino yung dakilang kaluwalhatian ng Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo? Yun po yung kanyang kaluwalhatian na binabanggit sa Hebreo 1:2. Kaya nga po hindi po totoo, no, na kapag tayo po ay parang ang damdamin natin ay hindi tayo pumapayag sapagkat wala po talagang Diyos na namatay, kundi yung kanyang kaluwalhatian ang ibinigay niya. Okay, salamat. Okay mga kapatid, so dyan nagtatapos ang rebuttal ng ating negative. At syempre, tako tayo sa second clause ng ating affirmative. Brad Tayben, time start na. Okay. Saan nakasulat na ibibigay ng Diyos ang kaluwalhatian niya sa iba? Okay, dito po sa passage ng Hebreo 1 hanggang 10. Next question. Aware ka ba na yung Hebrew 1:8-9 ay awit 45:6-7? Aware ka o hindi? Aware ako sapagkat ayon naman sa nabasang talata, ang aking kaluwalhatian ay hindi ko ibibigay sa iba. Ibig sabihin, yung mismong kanyang kaluwalhatian, no, yun ay mula sa kanya. Hindi niya ibibigay sa iba. Babalik pa nga yun sa kanya. Kaya nga sinabi ni Kristo, babalik na ako sa aking ama na inyong ama. Aking Diyos at inyong Diyos. Hindi niya binigay sa iba. Next question. Sa Hebrew 1:10, 11 and 12, aware ka ba na yan ay awit 102, 25-27? Yes, aware ako kasi prophetic yan, no? Ibig sabihin, yung kaluwalhatian ng Diyos, base sa Hebreo 1:2-3, yung kaluwalhatian niya, ito yung tinawag niyang panganay na anak na dinala niya sa lupa. Prophetic yun eh. Ang fulfillment nasa Hebreo 1:2-3. Sunod na tanong. Kung si David pala ang nagsasalita diyan, dahil yan ay prophetic, naniniwala ka bang inilip lang ni Pablo yung sinasabi ni David sa Old Testament sa Diyos niya? Naniniwala ka o hindi? No. Mali po yung unawa nyo. Tama yung talata, mali ang unawa nyo. Ipinaunawa po yun ng Diyos kay David. Hindi po ibig sabihin si David nagsasalita sa ganang kanyang sarili. Wala pong propeta na nagsasalita sa ganang kanyang sarili. Kaya nga maging ang Panginoon Kristo, sabi niya, hindi naman ako nagsasalita sa ganang aking sarili, kundi yaon lang aking narinig sa nag-utos sa akin. Next question. Kung inilagay ni Pablo sa Hebrew 1:8 ang awit 45:6-7 at sa Hebrew 1:10 ang awit 102, 25-27, kung yan ay inilagay, kanino sinasabi ni Pablo yung sinasabi ni David sa Old Testament? Okay. Sinasabi po yon, no, prophetic. Sinasabi po yon ng Panginoon sa kanyang Panginoon. Prophetic po yon. Pero hindi ibig sabihin po si David mismo ang pinanggagalingan ng salita na yon. Yun po ay pinahayag, no, ng Diyos na nagsalita. Sabi niya, sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon. Ibig sabihin, yung Panginoon na tinatawag doon ng una, yung Ama. At yung sinasabi doon sa pangalawang Panginoon, ito yung kaluwalhatian niya na sa Acts 2:36 na sinabing ginawang Panginoon. Next question.
Kung hindi si David ang nagsasalita sa Hebrew 1:8 na awit 45:6-7 at Hebrew 1:10-12 na awit 100-25-27, kanino nang galing yung sinulat ni Pablo dyan? Okay po. Yun po ay sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Yun po ang sinasabi ng passage. Kasi sinabi ng Espiritu Santo sa panahon noon, pag narinig nyo muli ang kanyang tinig, huwag nyong pagmamatigasin ang inyong mga puso. Nagaya ng ginawa ng inyong mga magulang sa pagtukso sa akin sa ilang. So, ibig sabihin, yung Espiritu Santo, no, yun ang nagsasalita. Kaya, sa pamamagitan na David, nalaman at nailathala yung sinabi ng Espiritu Santo. Next question. So, sa Hebrew 1:12, bakit sinabing ikaw ay ikaw rin? Pero doon sa Psalm 102:27, ay ikaw rin lang ang nakalagay. Bakit mayroong ikaw ay ikaw rin dyan? Sapagkat nga po, yung Diyos may kaluwalhatian. Kaya nga sinasabi dyan, ikaw ay ikaw rin. Bakit? Kasi yung Diyos may kaluwalhatian. At yung kaluwalhatian, ikaw rin. Hindi ibig sabihin, no, na yung ama naging anak. Hindi. Yung ama may kaluwalhatian. At yung kanya kaluwalhatian, siya din yun. Yun ang sinasabi ng passage. Next question. Okay. So, sa Acts 20:28, sino yung bumili sa iyo ng sariling dugo kung hindi naman namamatay Diyos mo? Okay. Ang itinutukoy po sa talata, yung pong Hesukristo na kaluwalhatian ng Diyos. Kasi yung ama, wala namang laman at buto yun, walang dugo. Kaya itinutukoy sa talata, yung kaluwalhatian ng Panginoong Hesukristo, kaya tinatawag ding Hesukristo yon dahil nga nagmana ng pangalan na higit sa lahat ayon sa Hebreo 1:2-3. Next question. Sa 1 Peter 1:10-11, sinabi daw, Espiritu na ni Kristo mga nasa propeta. Ilang espiritu yung nasa mga propeta? Okay, sabi doon sa passage, Espiritu ni Kristo. So, ibig sabihin, diwa ni Kristo. Ibig sabihin, kaya nga sinabi doon sa Pilipos, no, bagamat siya nasa anyon Diyos, kaluwalhatian yun, yung tinutukoy, yung anyo ng Diyos. Ang pag-iisip na ito ay na kay Kristo Jesus din naman. Yun yung tinutukoy na espiritu, diwa, pag-iisip, na gaya dapat ng kay Kristo yung pag-iisip natin. Hindi ibig sabihin, no, na yung Kristo na sinasabi mo ay may isa pang espiritu. Mali po yun. Next question. Sinabi, binasa kanina na inumin nyo ang aking ko. Okay. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang second part ng ating debate at syempre dako tayo sa final conclusion. Pero bago yan, shoutout muna sa ating nasa live kay Jimwell. Go sa inyong dalawa. Sabi ni MHC Jendomar Garalaza, glory is embedded kay Jesus 1:17:4 hanggang 5. Ito din kay Reggie de la Cruz, ang dapat na dahil buo ang paniniwala ng kausap mo na si Jesus, ang Diyos o ang Ama. Shoutout din mga kapatid kay Emmy Alfonso. Oo nga naman, may punto ka. Shoutout din mga kapatid. Dito kay Emmy, gusto ni Kristo ang mamatay dahil yan ang kalooban ng Ama na nais sundin ni Kristo. Mangyari nawa ang kalooban mo at di ang kalooban ko. Shoutout din mga kapatid dito kay Jeffy, parang magulo aral nito, ang Diyos ay namatay. So mga kapatid, tuloy-tuloy lang tayo sa ating final conclusion. Syempre mauna dito ang ating negative. Brother Zach, bilang negatibo na si Satanas at ang kanyang kampon sa mundong ito, ang ayaw mamatay ang Diyos. 5 minutes bro, your time start now. Okay, thank you. Sa pagsasummary po natin sa conclusion, ang gusto pala mangyari ni Tatay Ben ay ganito, Ama,
iligtas mo ako, mamatay ka na. Bakit? Kasi yun ang gusto niya, mamatay ang Diyos eh. Mamatay yung Ama. Pero ano ba naman ang sinasabi ng manuskrito? Kaya sinusunod ni Kristo ang manuskrito sapagkat nakita ng Diyos, no, Revelation 3:12, na sinabi doon na nakita ng Diyos from the foundation of the world na may korderong pinatay. Ngayon, dahil nakita ng Diyos yon, yung future, hindi niya binago yung nakita ng Diyos. No? Kundi, ipinasulat niya bilang prophetic. No? Bilang prophetic book. Kaya nga nasulat yung Old Testament, New Testament, na ang Kristo ay kailangan magbata at mamatay at magbangon sa ikatlong araw. Yun po yung tunay na diwa ng mga passage. Nakita ng Diyos from the foundation of the world na may pinatay na kordero. Hindi po totoo na sinasabi ni Tatay Ben na kaya tinutupad yung kasulatan kasi gusto niyang mamatay. Yan ang pinatutunog niya. Kaya daw niya tinutupad kasi gusto niyang mamatay. Hindi. Kaya niya tinutupad ang kasulatan kasi nakita na from the foundation of the world, may pinatay na kordero. Yan ang passage eh. Bakit naman natin iibahin? No? Ngayon, pinahanap ko si Tatay Ben kanina. Mayroon bang talata na nagsasabi, nagpapatotoo sa iyong tindig na ang mga ayaw mamatay ang Diyos ay kampo ni Satanas? Binibigay niyo yung mga talata, no? Ng Mateo, Exodus, at saka ng John. Wala naman pong nabasa doon na patunay, no, na kapag ikaw ay ayaw mamatay ang Diyos, kampon ka ni Satanas. Ibig sabihin, ini-interpret niya lang. No, malinaw po mga kapatid. Kaya nga po sinasabi ko sa inyo, mga kapatid ko, ito po, kaya po niya sinusunod ang nasusulat kasi nakita na po ng Ama yung future. Kaya nga po, sabing ganun, from the foundation of the world, no, may pinatay na kordero. Ang Diyos kasi, ang prophecy kasi, na ibinibigay ng Diyos sa mga propeta para isulat, mangyayari. Akala mo nangyari na. Hindi. Kasi, ang mga kasulatan, may tinatawag na anino ng darating. So, ibig sabihin, yung sinasabi ng Diyos, akala mo, nangyari na. Pero anino lang pala yun ng darating. Yan po ang sinasabi ng passage. At, pinagbibintangan niya si Pedro. Satanas daw si Pedro kasi nga ayaw daw niya mamatay si Kristo. Kaya nga, ang dasal ni Tatay Ben, ganito. Amang Kristo, iligtas mo na ako, mamatay ka na. Bakit? Gusto niya kasing mamatay si Kristo. Ganyan ang dasal niya ngayon. Sa atin, mga kapatid ko, no, iniiwan ko sa inyo ang diwa ng pagkaunawa. Kaya niya po ginagawa ang kasulatan, maging ang pagsunod, no? Maging ang pagsunod hanggang sa kamatayan, sapagkat yan po ay tinanggap niyang utos mula sa Ama. John 20:18, no? Na tinanggap niya ang utos na ito sa kanyang Ama. Hindi niya sinabi doon na kaya ko sinusunod ito sapagkat ako yung Ama. Pinapalitan niya ng passage eh. Ang nakalagay doon, sabi niya may kakayahan akong ibigay ito at kuning muli. Bakit daw? Tinanggap ko itong utos mula sa aking Ama. Yung pala ang laman eh. Bakit niya tinanggap ang utos na yon? Kasi nakita nung Ama. From the foundation of the world, sabi nun ng mga passage, may pinatay na kordero. Ano ang gagawin? Di magsusulat yung mga propeta patungkol sa kordero na papatayin. Hindi ibig sabihin, kaya pinasulat yung kasi mayroong gustong mamatay. Kaya pinasulat kasi nakita ng Diyos na may papatayin na kordero. Ngayon, gaganapin ngayon ni Kristo. Yung prophecy na yun na binigay
no, sa mga propeta. Para pag Okay, salamat. Okay, so dako din tayo sa final conclusion ng ating affirmative sa kanyang pinatutunayan na si Satanas at ang kanyang mga kampon. Sa mundong ito, ang ayaw mamatay ang Diyos. Brother Ben, your time start now. Okay, so tama po yung sinabi ko. Dahil si Satanas nga po yung mahadlang eh. Pinaka-leader. Diba? Sabi, huwag kang mamamatay. Ano sabi niya kay Pedro? Lumagay ka sa likuran ko, Satanas. Hindi sa Diyos nasa isip mo, kundi sa tao. Winarningan naman tayo ni Kristo sa Isaiah 54:5 na our Creator is our husband. Sabi niya doon. Yung ating Creator, Isaiah 54:5, yan ang ating magiging asawa. No? Sapagkat may lalang sa iyo yung magiging asawa. Yan ang sinabi niya. Ngayon, pagdating doon sa Roma, 7:4, ano? Aalis kayo sa asawa nyo sa Old Testament na hindi nyo kilala. Ang magiging asawa ninyo, sabi diyan, gayon din naman mga kapatid ko, kayo namatay rin sa kautusan. Sa pamagitan ng katawan ni Kristo upang kayo makisama sa ibang asawa. Sino? Sa makatibagay doon sa nabuhay na maguli upang tayo magsipagbunga sa Diyos. Yung Diyos nyo na hindi namatay, wala kayong asawa. Tandaan yan. Kaya nga ang sabi ko nga sa inyo, sa Hebrew chapter 9, pinasok ni Kristo yon. Yung langit na yon, no? Sa Hebrew chapter 9 na 24, no? Pinasok niya yan. Ngayon, doon sa Revelation chapter 5, ang namatay doon ay yung root ni David, hindi sinabi yung offspring. Tingnan nyo sa English. Englishin natin. Sinabi doon sa root, sa Revelation chapter 5, sabi doon, Revelation 5:5, sabi dyan, ayan, no one else, weep not, sabi niya kay Juan, behold the Lion of David, the root of David, hindi offspring. Yan mismo yung root, yung Diyos. Tandaan yan. Hindi sinabing offspring ang namatay. Kaya nga sinabi ni Kristo sa Revelation 21:7, ang magtatagumpay, sabi ni Kristo dyan, he that overcomes shall inherit all things and I will be his God and I shall be my son. Diyos mo na si Kristo, anak ka pa niya. Sinabi nga sa 1 Peter 1:11, Espiritu ni Kristo nagpasulat. At siya na yung ama doon. Di ba? Power at kapangyarihan ni Kristo yan. Kaya kung hindi natupad yung New Testament, wala, iikot yung mundo. Si Kristo, wala. Magpupustahan ba yung mga kawal doon? Wala, sira. Sira ikot ng mundo, tandaan yan. Hindi mabubuntis si Maria. Kaya nga, napakahanga-hangang ginawa ng Diyos. Siya lang nakakaalam ng lahat ng bagay. Hindi ama yang nagpa-prophecy na isa ka espiritu niyan eh. Kaya sinabi na ni Kristo sa Matthew 5:17, di ba? Sabi niya, naparito ako, hindi para sila ng kabalatan, aklat ng propeta. I come here to fulfill. Sabi niya gano'n. Itong kalaban ko, napupunta na rin sa one God. Sa one God na dahil di niya may paglaban yung dugo niya. Ang nangyari nga kasi ako niyan, sabi ko nga sa inyo, sinabi doon sa 1 Corinthians 11:26, ito tandaan ninyo. Tatagalugin natin. Anong sinabi dyan? Habang kayo sa tuwing kakanin yung tinapay na ito't inom yung saro, inahayag nyo pagkamatay ng Panginoon. Inihayag nyo pagkamatay ng one Lord of Israel na yan. Lucas 2:11. Hanggang sa dumating siya. Sipin mong ginagawa ni Satanas ngayon. Inihayag nyo, di namamatay Diyos nyo. Kasi dugo ng kordero sa inyo ngayon, wala. Yan ang gusto ni Satanas. Walang maligtas sa inyo. Dahil kung paano sa Pasko hinanap ang dugo sa hamba ng pintuan, ganun din hahanapin ni Kristo yung dugo niya sa inyo. Kaya nga sinabi niya yan sa Revelation 3:20, mag-isa lang tumutok-tok yan, walang tatlong tinig kayong naririnig. Dahil isa lang yung tupa na ang pastol ng Bible. Isa lang pastol ng Bible. Ezekiel 34, Psalm 23, John 10, saka Revelation 7:17. Yan ang magiging pastol nyo.
yung nasa gitna ng trono. No? Kaya sinabi nila sa Revelation 7:17 eh. Si Kristong nasa gitna ng trono. Maging pastor nyo lahat. Siya rin ang tubig ng buhay. Kaya nga, ano ipinahayag nyo? Kasi alam nyo, kahit ako tawagin ng ako tawagin ng patay na inuusig ko. Aba, sasabihin ko lang kamatayan yun. Dalawang talata, nagkamali pa kayo ng translation. Ang unawa. No? Okay, so dyan nagtatapos ang Oo. debate natin between Patripasyanism and Bantay Pinto, mga kapatid. At before natin i-end yung ating live, syempre gusto ko muna kayong magpasalamat sa lahat ng nag-comment. Meron tayong halos sa 69 nag-comments, mga kapatid. Unahin natin si Brother Ben. Bro, pasalamat ka muna, bro. Okay, to the only wise God, sabi nga doon, only wise God of 1 Timothy 1:17, only wise God of Judas 1:25, and Roma 16:27. Sa kanya lang po ang papuri, paggalang, pagdakila. Sa God of Israel po. At salamat po sa aking kadibate, si Brother Zach, at sa aming moderator si Brother Rasha. Isipin niyo pong mabuti, yun lang ang payo namin sa inyo, na kung anong pag-ibig ng Diyos, inalay niya talaga ang kanyang buhay. So maraming salamat sa Panginoon, nawa ay mabuksan ng isipan ng bawat isa na tayo tinubos ng dugo ng Panginoon. Okay, thank you din, Tay Ben. At dito din tayo kay Brother Zach. Salamat ko, bro. Salamat unang-una sa Panginoon ko Jesucristo na walang kamatayan at hindi nalapitan ng sinumang tao ayon sa talata, no? At maraming salamat sa iyo, Mr. Moderator, kay Tatay Ben na nagkaroon kami ng pagkakataon na mag-usap. At sa mga viewers, maraming salamat na kayo na po ang magtimpla. No? Kayo na po ang magtimpla ng inyong iinumin. Matamis ba, katamtaman, o matabang, o mapait. Bahala na po kayo kung ano pong inyong iinumin dyan. At ito pong laban na ito po ay hindi po personalan. Ito po ay labanan ng pananampalataya na ayon sa topic po kasi ay patutunayan na ang mga ayaw mamatayan Diyos ay kampo ni Satanas. Napakagandang paksa po ito, no? At muli po iniiwan ko po sa inyo mga manonood ang pagbabalanse, no? Sana kapulutan ng magandang aral sa buhay at katwiran. At yun lamang po, Mr. Moderator, at maraming salamat. Okay, at Rasha TV gusto din magpasalamat sa ating sponsor at lahat na naniniwala pa din sa ating pagmamoderate. Kung gusto nyo sumali sa ganitong gawain or maghamon man sa dalawang ito, nandito si Tatay Ben. Sa Patripasyanism, alam ko maraming nakakakilala din kay Tay Ben sa written at sa iba pa. At dito din kay Brother Zach ng Bantay Pinto, mga kapatid. Pwede niyo akong gamitin as mediator sa inyong pag-uusap kasi sumasang-ayon na kayo sa lahat ng patakaran dito sa aking platform, mga kapatid. Please follow yung ating YouTube channel, Rasha TV. Sa aking Facebook, mga kapatid, you can follow me. And follow din Brother Ben at Brother Zach kasi meron din silang mga Rasha, sorry, pwedeng mag-promote ng patripasyanism.com? Siyempre, Tay Ben. Sige. Bisitahin niyo po yung punong-puno ng prophecy doon sa patripasyanism.com at yung pong video channel ko ay YouTube at Arman De Castro. Yun po. Salamat, Rasha. Thank you. Okay, so bisitahin niyo, mga kapatid, Arman De Castro na YouTube channel at patripasyanism.com, mga kapatid. Search nyo lang kung meron kayong tanong sa patri or gusto nyong magsuri sa faith na ito, mga kapatid. At dito din kay Brother Zach, magpo-post siya, then meron din siyang mga posting, mga kapatid. So please subscribe mo ating YouTube channel, Rasha TV, dahil ang lahat ng debate na nangyayari dito ay pupunta din doon, mga kapatid. So yun, shoutout sa lahat. Again, thank you sa Debaters Convention sa ating platform ngayon. At yung ating natili si Brother Mark nandito din. Isang malaking shoutout sa iyo, bro. At yun, this is Admin Rasha ng Rasha TV and we're out.
darkness fades when you are near. Your light